Ate, lagi ka nalang asar. Narito. Kalbaryo raw ang kanyang buhay at ang dahilan nito ay ang kanyang sariling kadugo, ang kanyang kapatid. Kaya eto, ang namomroblema, Neng, humarap ka na. O ano, problemang pamilya? Opo. Inirereklamo ko po yung ate ko na pakialamera at madaldal masyado. Ano siya? Madaldal masyado, ma'am. Bakit magkasama pa rin kayo sa bahay? Ma'am, umuupa po ako sa silong niya. Okay. Tapos po, pinaupa niya ako, akala ko mataas. Kasi dati po sa Australia po ako tumira sa ibang lugar. Ngayon, ang nangyari po, sabi niya, lumipat daw sa silong niya kasi bakante. Eh ngayon po, yung lumipat... Nagbabayad ka ng renta? Yes po. Oh. Ngayon po, yung mula yung umupa na ako, paunti-unti po, parang umiinit ang ulo niya, nagiging pakialamera. Ganun po nangyari. Bakit? Ano ang nirereklamo niya? May mga anak ka? Meron po, 5 po. 5? Opo. May asawa rin? Yung 3 po, bali may mga kanya-kanya na po sila. Kanya-kanya na. Hindi, Opo. ikaw may asawa ka ba? Wala po ngayon, single wala. man po ako. So marami rin kayo dun sa silong. Bali, 2 yung minor ko po, ma'am, ang kasama ko. Bali, 3 lang po kami. Kaso pag yung may bisita po yung mga anak ko, yung may mga pamilya, doon po inaano sa silong namin kasi wala pong space sa kanila. Okay. Ngayon po, pag may ibang pong bisita, pinapakialaman niya. Oh. Sasabihin niya, pag may ibang lalaki, sasabihin niya lalaki ko. Ay! Yun po ang ano. Yun ang sabi niya. Binibigyan niya ho ng mali siya. So ano pa ang nirereklamo? Maingay ba kayo? Siyempre, may ma'am, minsan nasisira ma'am, ba? wala naman po. Minsan, ma'am, ang nangyayari, pag maingay po, yung siyempre, hindi maiwas yung video, okay. Ngayon po, ang ginagawa niya, binubuhusan niya po man yung ceiling, ma'am, para mabasa kami. Okay. Ngayon, no, gusto tanggap siya ng tanggap ng bayad, pero gusto minsan sinasabi ko na iiawas na lang sa ayaw niya pagawa. Galit talaga siya. Tapos pag may nandiligaw po sa akin, pinakikialaman niya, sinisiraan niya po ako. Yan po ang ano. Ganun ba? Opo. So may nanliligaw pa sa'yo? Meron naman po, kaso, Haba na. meron po, kaso po, siyempre, hindi pa nga nakakarating po sa akin, hinaharang niya na po. Minsan sasabihin niya sa akin, sasabihin niya po sa manliligaw ko, ay naku, huwag manligaw yan kasi mamimera yan. Parang gano'n sinisiraan. Teka muna, mula ba pagkabata ninyo, ganyan na kayo? Hindi, ma'am, yung mula po, nagkapamilya po ako. Mula nung magkapamilya ka Opo, lang? opo. Pero siya naman ang nag-imbita sa'yo na tumira doon? Opo, akala ko ba matatahimik yung buhay ko sa, kasi wala pong iba-iba, magkakapatid eh. Magkano ang renta mo? 3,000 po. Malaki din yun Pwede Opo. ka humanap ng iba. Opo. Hindi ba? Sa 3,000 Kaya pwede lang ka naman po, humanap. ma'am, na dyan po ako umano sa kanya kasi kapatid ko, ate ko. Meron pa ba kayong ibang pinag-awayan? Meron po akong inanong na nagbantay po sa kulan ko na para bantayan. Ngayon po, pinapalayas niya, minumura niya, ang hinala niya, baka daw may relasyon ko siya. Ano, Wala ba siyang love life at inaano niya yun sa'yo? wala po. Wala siyang love life. Ayun. Pero merong pamilya. Meron po, 12 po anak niya. Galit Ay! po. Pwede na sila mag-basketball. Tsaka ma'am, galit po rin po mga anak niya sa kanya. Kasi sa bunganga niya. Ay, baka meron siyang pinoproblema. Siya talaga yun. Tapos sa inyo na ibubunton. Opo. O, eto na. Yan ang kanyang panig. Wala raw siyang dapat kainggitan sa kanyang nakikitirang kapatid. Yan ay ayon naman sa ate ni Neng. Tating, humarap ka na. Malandi. Malandi po yan. Kahit sino silang lalaki. Yan talaga sa silong ko. Malandi yan. Ang sarap ng tulog ko, ang ingay-ingay nila. Bakit maingay? Kantahan, inuman. Malandi po yan, kapatid ko. Yun ang kinakagalit Hindi ko. po totoo yan, ma'am. Pati po ang nanay ko, kinakampihan niya. Ma'am, talaga, siya lang yung nagsasalita, nagsasabi Malandi sa po yan. Kasi kung malandi ako, mga anak ko, sa akin nakasuporta. Hindi po Kaya kami hindi po ako nagpapatian malandi. niya, ma'am. Matagal na po. Iba Tapos yung bisita, magiinuman. iba yung dinadala. Magiinuman po. Pag nakalasing na, andyan na yung kantahan, sigawan pa. Eh, siyempre, papahinga ko dahil matanda na po ako. Ang gagawin ko, bubusan ko sila ng tubig kasi natatas po ako. Mali yung ma'am.
Ma'am, insecure lang po yan kasi hindi walang bumisita ng maano sa kanya kasi ugali niya. Tapos yung inampumpan niyang lalaki sa pulan, kaya pinapalayas ko, parang nahalata ko, parang mayroon silang relasyon. Bakit? Ma'am, masama po ba tumulong sa kapwa? So, nakasabit na tanong para kay Tating, ito ba'y inggit? Kaya ayaw niyang lumigaya si Neng. Kasi umaabot pa sa hinaharang mo daw ang kanyang mga manliligaw. Yan ba ay dahil sa wala kang love life at ikaw ay malungkot? Ma'am, ayaw ko na pong mag-ano po, dahil matanda na ako. Tama na po yung isang, Asawa. Ayun. So wala yun sa mga... Bakit mo hinaharang yung mga manliligaw niya? Eh, maingay po sila, ma'am eh. Maiingay talaga sila. Oo. Araw-araw. Ang babaw naman nun. Okay. So maingay. Hanggang anong oras ba yung kantahan ninyo? Wala pa naman 10, ma'am, tapos na po eh. Minsan, May oras naman po eh. Pag napapasarap kayo, May oras naman po. Oh, Minsan ano? nga, ma'am, sarap ang tulog namin. pag napapasarap kayo, di ba? Ayaw nyo lang sa kwarto tumigil. namin, ma'am, talagang nagbubuhos pa yan sa kwarto namin. Gusto niya tanggap lang ng upa, ma'am. Ano, pinapalayas mo na sila? Pinapahanap po naman po ng tirahan niya. Pinapahanap mo na ng tirahan. Kasi nakakasawa na po yung ginagawa niya eh. Kasi ma'am, bangayan kami ng bangayan maingay eh. sila. Hindi kami kasundo, ma'am. Maingay. Ibang-iba. Kaya nanay ko po, Maingay sila. kaya nanay ko halos mangiyak-iyak sa kanya, ma'am eh. Oo. Dahil iba ugali niyan, awayin niya pa pati nanay ko. Paano na naman hindi ko, kamping-kampi yung nanay mo sa iyo? Okay. Magkapad tayo. So, merong pinanggagalingan na iba. Ano? May pinanggagalingan May kinakampihan. na iba. Pero samantala isa magulang namin. Wala ka bang libangan doon? Wala ka bang TV? Wala po. Wala kang telebisyon? Wala po. Kahit cellphone po, wala. Ayun, Ayaw ko kaya ang mag-cellphone. kanyang libangan ay yung pagbubunganga. Oo, ma'am. Pagmamasid. Oo, palaging pagsita. Wagas daw makahusga si Tating sa kanya dahil sa kanyang nakaraan. Kahit panay kabutihan naman daw ang kanyang pinapakita ngayon. Eto na po, si Tato, humarap ka na. O, so ano naman ang patotoo mo dito sa kanilang magkapatid? Sino may kasalanan? Eh, madaldal po masyado ito eh. Ano po yan? Hanggang ngayon ba nakatira ka pa rin kina Neng? Ano po, andun pa rin po ako eh. Okay. At ito ngayon, Hindi naman po sa bahay namin, doon sa garden. Doon sa may garden. Sa may pulan namin. Doon Kumbaga siya yung natutulog. nagbabantay ng Opo. ulan nyo ngayon. Opo. Doon po siya. Okay. Kumbaga, hanap buhay mo rin. Ano, Nagbabantay ka lang. naging hanap buhay ko, yung mag-abang ng mga dayo doon, yung dadayo. Oo. Tapos yun nga, Yung makipaglaban pagka, siya. ako yung lumalaban ng pustahan doon. Ayun. Okay. So, pero pinaghihinalaan ni Tating na meron kayong relasyon. Pinapalayas ko na po yan eh. Pinapalayas ko. Ayaw ng kapatid ko. Okay. Ayaw ng kapatid ko. Eh, nung siyempre, ano naman sa isip ko. Di, Alam meron nyo, silang Tating, ano. yan ang problema sa wala kayong kasunduan. Kasi kung sakop pa rin yun nung pinaparenta mo, merong mga patakaran kasi na, ganito lang karaming tao ang pwede, ha? Walang aso, walang pusa, walang pwedeng dumagdag na makikitira. Kaya lang wala kayong ganong kasunduan. Wala po. Tsaka po, hindi siya pumapasok sa bahay namin. Oo. Hindi ko po pinapapasok. Kasi sabi ko, diyan ka lang nga sa garden, binibigyan ka pa ng mali siya ng ate ko, yung pa kayo pupunta ka sa amin. Ayun. Hindi po yan pumapasok sa amin. Anong silong, anong bubong mo? May bubong naman. Bubong lang po, tapos may bangko, doon lang po siya tutulog. Kawawa naman. Tapos kaya naman pinapalayas niya, minumura-mura niya lahat ng panglalait, natatanggap niya. Ako naman po, pinagtatanggol ko lang po kasi sabi ko, wala naman nang ginagawa masama. Oo naman, bakit mo naman pinagmumura yun? Kasi napapakinabangan po namin niya, kumbaga naglilinis. Oo. Dati ko po nawawala mga manok, mga bike doon. Simula po natulog siya doon, wala na pong nawawala. O, kita mo, Tating. Siyempre, Pag di ko- tao rin naman yan. Bakit hindi ko palayasin? Ay, palagi niyang kinakampihan niya ng dalawa na yan. Kinakampi- Siyempre, may iniisip ko baka siguro ayaw niya kasi may ano sila. Teka muna, kung sino man ang ibigin niya, may pakialam ka ba doon? Kung sino man ang gusto niya, wala namang, may asawa ka ba? Wala po. Oh, walang asawa. Naliligaw. Oh, Ano ba niligaw? May naliligaw. Bakit? May asim pa ako eh. Ikaw?
Josie! Tama yun, may point ka dun na. Naku, kung saan na napupunta yung mga usapan ninyong asim. Ano ba yan? Pero, para sa akin kung sino ang ibigin niya, wala, may karapatan na niya yun, buhay na niya yan. Single naman siya. Single naman siya. Okay, so silang dalawang magkakampi. Kasama pa yung nanay mo. Hindi raw totoong marunong makisama sa lahat si Tatu. Ayan naman ang papatunayan ng kakampi ni Tating. Pida, humarap ka na. Pida, ano ang relasyon mo dito? Kapitbahay ka ba? Bye po. Kapitbahay. Okay. So, ano ang nasasaksihan mo? Na si Tatu gumagamit ang banyo. Opo. O tapos, Hindi po nagpapaalam po sa hindi akin. nagpapaalam. Opo. Okay. Tapos po, iniwanan po yung banyo, bukas po. Oh, Nabutan ko po siya. nakikigamit ka lang ng banyo sa kanila. Opo. Tatu. Hindi ba pwede makigamit ang banyo sa inyo? Ma'am, sabi ko naman sa kanya, mag-i-give ka sa kanila, ako magbabayad. Okay. Eh siya ata may balak manligaw kay Pida. Ay, namatawa! Nako, Tatu Totoo yun. Sila naman pala siya, nagsusumiksik sa inyo, may gusto sa'yo. Kinikinig si Tatu! Minsan po, nagagalit yung atin niya. Nagsisian, naliligo. Oh. Hindi man na magpaalam, "Oy, makiligo ako." Wala. Tapos iwanan niya yung gripo na bukas. Maapaw. Yun ang ano. Oh, wag mo nang gagawin yun. Di ba? Hindi na ka nagbabayad, iwanan pa yung gripo na umaapaw. Pero oy, mali yun Kung makikigamit ka ng banyo, kailangan may respeto. Magpapaalam, tama lang yung gagamiting tubig, huwag iiwan ang gripong bukas at isasarado ang banyo na malinis. Tama, magdala ka ng basahan, di ba, no? Kung ganon, okay lang sa'yo. O, kita mo na? Okay lang sa kanya. Kasi paano siya magkakagusto sa'yo kung burara ka? Tama. Ganun lang talaga dapat. Okay, sa lahat ng ito, may isang tao na pinaka nasasaktan. Ito na po, nasa ating mga sausawero ang kanilang nanay. Si Nanay Erlinda. Ayan, Nanay, tayo po kayo. Yan si Tateng, sobra yan. Ay, oh. Ang galing mag-away sa anak kong bunso. Hindi tama ang ginagawa niya yan. Ganun ba, O, Nanay? sino kinakampihan mo yan? Kahit maingay sila. Kinakampihan ko Oo, dahil tama kinakampihan siya. ko. Ikaw hindi tama. Kinakampihan ko siya dahil ikaw hindi tama. Bakit po Dapat hindi tigilan tama? mo pag maingay sila. Nandun ka natutulog. Huwag kayo maingay kasi natutulog ang ate mo. O, kung sintidor ka rin yung Hindi maganda naman eh. lagi. Away-rira ka na talaga. Mahilig makipag-away. Oo, mahilig. Kailangan Mahilig po. makipag-away yan. Kung minsan bungangiran, umiiyak ako dahil hindi ko masawa yung bungangan niya sa kapatid niya. Ayun ang problema. Pero ito'y salita na ng nanay mo, Tating. Walang magulang nga konsentidor. Meron daw. Walang magulang nga konsentidor. Okay. Bakit ganun na lang kung sagot-sagutin mo siya? Paano po, ma'am? Minsan camping-camping po siya. Dito. Hindi niya malang niya sabihin na tumigil kayo dahil may natutulog. Wala eh. Pinapabayaan lang niya eh. Hindi, sinasabihan ko naman, pero hindi naman Hindi mo lagi-lagi. kaya. Hindi mo kaya. Hindi, ang alam ko Ano, lang po. hindi kaya. Binibigyan ka. Mga anak niya, Kasi mga anak niya nga, nangyayari walang sa inyo. kasundo. Kaya hindi mo kaya yung... Hindi mo kaya. So, Dr. Love, gaano kahirap yung ang kapatid mo yung kaaway mo? Oo, masakit yan. Pinakamahirap. Hindi ka makatulog sa gabi. Kasi ito na yung taong pinakamalapit sa iyo Kadugo mo ito Pero alam mo, naniniwala ako magkakasundo rin sila. Kung tama, kung susundin ninyo yung payo ni Ate Kuring, lumipat kayo ng bahay para meron kayong pananabikan sa isa't isa. Hindi magtatagal yung away ninyong yan. Kasi magkapatid kayo, magkakapatawaran din. Pero magsisimula yan pag malayo na ang isa.
No? May isang kasabihan sa Biblia, ang sabi sa Bible, yun daw pagiging idle o yung walang pinagkakaabalahan. Sabi nila ay hindi raw ito nagbubunga ng spiritual stagnation. Ibig sabihin yung buhay spiritual mo hindi lumalago. Kaya makikita mo, makikita mo na ang lahat na nakikita mo, ang hinahanap mo, pangit. Lahat nakikita mo negative. Kasi mababa na yung spirituality mo, no? So, kailangan meron kang pinagkakaabalahan para doon matuon ang pag-iisip mo at intensyon na baguhin ang kaanyuan ng iyong pagkatao.